Why are Senator Joel Villanueva and Senator Mark Villar not among the SC petitioners? Nangangahulugan ba na hindi na sila kasama sa Cayetano block? Tess, ayon sa opisina ni Senator Mark Villar, regarding daw dyan sa petition na yan, nasa ibang bansa itong si Senator Mark due to personal reasons. Pero nung tinatanong natin kung magkakaroon ba ng absence or attendance si Senator Villar bukas sa special session, so far iniintay pa natin yung komento. Ang sabi ng opisina, they're also awaiting sa communication or sagot ni Senator Mark. Pero on the other hand, kay Senator Joel Villanueva naman, so far wala rin pa siyang kasagutan or komento sa ating pagtatanong. Pero ang malinaw so far is meron siyang commitment to join the special session tomorrow. Pero according to Senator Erwin Tulfo from the majority bloc, wala pang commitment ng paglilipat bakod. Says. Merimon, tungkol naman sa suspension ni Senator Jinggoy Estrada, may mga komento ba ang mga kasamahan niya sa Senado? So far, Ses, ang nakita natin yung naging post or statement ni Senator Ping Lacson na sinasabing malinaw na nga raw na dito sa preventive suspension order kay Senator Jinggoy Estrada, hindi niya maaari munang ma-perform yung duties niya bilang senador. That includes yung kanyang attendance sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero ito naman kasing preventive suspension, 90 days to, so at least 3 months, kaya matatamaan talaga yung July na target month sa pagsisimula ng trial sa BICE. Pero ang sinasabi naman kanina ni Senator Jinggoy Estrada, bago pa magkaroon nitong suspension order mula sa Sandigan Bayan, pinapakita niya naman na raw na wala siyang planong gamitin yung kanyang posisyon bilang senador para mas shield yung sarili niya from all these allegations and accusations. In fact, ang sinabi pa kanina ni Senator Jinggoy sa statement niya, binalikan niya yung kanyang surrender sa otoridad bilang pag-comply at pagrespeto sa batas. And so far, sabi ni Senator Jinggoy, susundin niya raw muna lahat ng kakailanganin sa due process and he will be availing himself all legal remedies available, says. So ito namang bagong sinabi ni Senator Cayetano na kunin na lahat ng posisyon pero sa kanila ang blue ribbon para patunayan na seryoso sila sa pag-imbestigan itong flood control anomalies. Says, ang sabi pa dyan ni Senator Cayetano, yung katotohanan daw kasi sa likod nitong flood control scandal or mess ay maaaring matago pa raw o maibaon na lang sa limot kapag yung sunod daw na liderato ng Senado ay kontrolado o hawak ng palasyo. Ito yung sinasabi ni Senator Cayetano last time na dalawa raw ang Senado na meron ngayon, Senate of the Philippines at Senate of the Malacanang. Pero ang huling sinabi dyan ng majority bloc, hindi nila kinikilala, hindi raw legal, hindi authorized yung ginagawang version ng Blue Ribbon Committee netong Cayetano Block. Kaya yung announcements ni former Congressman Mike Defensor tungkol sa supposed Blue Ribbon Committee hearing today, sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian, Senate President pro tempore, na nakapanlinin lang daw at nagdudulot ng pagkalito sa taong bayan. Especially, ginagamit daw yung titulo ng Senado para raw mapaniwala ang publiko na opisyal yung announcement. Ang sabi ni Senator Gatchalian, kausap niya rin ang Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo na kinikilala yung kanilang liderato ng palasyo, ng kamara. And pinag-aaralan daw nila ngayon yung legal remedies na maaaring gawin or kunin. That includes yung pagpa-file ng kaso kung meron man, ang huling sinabi ni Senator Erwin, usurpation of authority, or yung iba pang maaaring gawin, lalo kung may kinalaman dito mga personalidad o mga senador mula sa kabilang block, says. Pero sila ba, anong bang reaksyon nila sa parang tira ni Senator Cayetano na hindi sila seryoso na ungkatin itong flood control anomalies? Says yung huling nasabi kasi dyan is nag-hold ng hearing dapat ang Blue Ribbon ni Senator Erwin Tulfo pero dahil hindi pa talaga fully organized yung Blue Ribbon Committee, wala pang mga miyembro mula sa minority at kailangan yan isalang sa session, naging consultative meeting siya. Pero yun yung sinasabi ni na Senator Erwin na eto na nga yun. Dagdag na rin na nung pumunta dito yung 18 na bagmen ng flood control kickbacks, inasahan ng mga senador from the majority bloc na dadalo sila doon sa pagpupulong ng Blue Ribbon na pinamumunuan ni Senator Erwin. Pero hindi yun nangyari. Kaya ito yung sinasabi nila na
kung ipoportray talaga na matapang o malalakas ang loob nitong 18 individual, sana raw humarap sila sa pagdinig ng Blue Ribbon. Pero for now, wala pang schedule itong committee ni Senator Erwin Tulfo, yung Blue Ribbon ng majority bloc. Pero ang sinisiguro nila, ipagpapatuloy daw nila ito. Plus, since nabanggit itong pangalan ni Senator Erwin Tulfo, mag-i-inhibit daw siya kapag ka isasalang ito. Gagawa raw ng subcommittee, yun ang plano nila, i-endorse yung authority kay Senator Kiko Pangilinan, ang vice chairman ng Blue Ribbon Committee. Okay. Says. Ngayon naman, ang mga preparasyon para sa special session bukas, ano ba ang maaasahan natin? Says all systems go so far. Kahit may petition na final yung kampo ni na Senator Cayetano, sabi pa nga ni Senator Ping, sana raw mas maagang final ng kampo nito yung petition para raw mas nabigyan ng oras ang Korte Suprema na pag-aralan at makapag-rule doon sa issues na nire-raise. Hindi raw yung a day before the special session. Pero so far, wala pa namang nagiging indication na hindi matutuloy. Kasi ang una sabi ni Senator Gatchalian, may quorum naman na raw sila of 12 senators. Kung madadagdag yung attendance si Senator Joel, that makes him 13. So all the more na makakapag-convene sila into session. So far bukas, may comprehensive na security measures na rin na ginagawa for tomorrow's special session. And dahil ongoing pa rin yung validation doon sa supposed security threat sa Senado, natukoy na rin nila yung mga panukala na isasalang nila bukas plus yung administrative matters. Kabilang dyan yung confirmation ng promotion ng pa-retire na generals, yung citizenship, Filipino citizenship ng 2 atletang ilang beses nang nabitin o nabinbin dito sa Senado, mga resolusyon na may kinalaman sa pagpapadala pa ng dagdag na tulong sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao, legislations on agriculture ni na Senator Kiko Pangilinan, and many more na antabayanan natin bukas. Magsisimula sila 9 a.m. and they are seeing na matatapos ang special session around 4 to 5 o'clock in the afternoon. Says. All right. Thank you. That was mobile journalist Marymon Reyes.